So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nag-update po ngayon itong si Saldico tungkol sa kanyang bintang na ang mastermind daw po ng nakawan sa flood control ay si Presidente Bongbong Marcos at saka si dating Speaker Martin Romualdez. So, ang malupit ngayon mga kababayan, no, naglabas po ng ebidensya. Naglabas po ng dokumento itong si Saldico. So it's getting interesting kasi ebidensya na po ito. Dokumento na po ito. 'Di ba? So ngayon ang pinakita dito ni Saldico ngayon may yung mga insertion na nilagay niya daw po dun po sa Bicam. 'Di ba? So tingnan ngayon natin 'to, no. So ito ba ay mapapatunay na talagang totoo ang mga binibintang ni Saldico. So ito yung Facebook page nga po ni Saldico. Sabi dito, narito po ang listahan ng mga proyekto na inuutos ni PBBM na i-insert sa 2025 budget na may kabuuang halaga ng 100 billion pesos. Okay. So ito po yung sinasabi niya nga pong magpapatunay dun sa bintang niya na insertion na 100 billion na inutos daw po ni PBBM. So actually, ang una-una ko napansin dito, sarado po yung comment section. So bawal mag-comment. Yan. So, kaya gawin natin ng vlog. Bawal pala mag-comment. So, and then, sa susunod yung post, ito na. May statement na siya dito. Oo. So, sabi niya dito, statement of former Congressman Saldico. Okay? I respectfully urge the concerned parties to first review the full list of alleged insertions done under the directive of President Marcos and clearly affected the GAA in 2025. You may cross-check the NEP, 2025 to verify if the same line items appear there. To assist in this, I have attached the list with the exact page reference from the GAA 2025. Okay. So, ikumpara daw po yung NEP at saka GAA. So, ito yung pinakita niya. So, I suggest that before making statement that may unfairly prejudice the issue, one should examine the documents in full. So, yan. Sabi niya, no? The public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation. Alam niyo kasi mga kababayan, ito yung point natin dito No? Ito po yung mga unang pagkakataon nga po na maglalabas ng ebidensya, no? Ng dokumento si Saldico. So, syempre, ganoon talaga. Pag unang salita mo, matindi yan. Kunwari ako, meron akong gustong i-expose. Ang una kong ilalabas na ebidensya, pinakamalakas. Di ba? Ganoon talaga. Ganoon. O kaya mas maganda nga, wala nang part 1, wala nang part 2 Ibuhos ko na lahat Pero ang sinasabi nga natin dito, no, ang nakakapagtaka nga dito kay Saldico, bakit may part 1, bakit may part 2? No, so ano yan? Parang parang teleserye ba yan? Na depende kung anong script yung part 2. Depende sa reaction ng tao ng part 1. Ganun ba yun? At saka yung paglabas ng ebidensya, isa-isa. Depende kung yung una kong ebidensya, paniniwalaan, saka natin isunod yung pangalawa. Ganun ba yun? So ngayon mga kababayan ngayon, ito yung sinasabi ngayon ni Saldico na insertion. Okay. So ito yung mga in-insert niyang mga proyekto. So, ito construction of Abra Ilocos Norte to Abra Kalinga Road, Bypass Road, no? So, may 800 million. So, ito yung yan. Actually, umabot nga ito ng 100 billion So, construction of Barangay Kalampita, Coastal Road, no? Sipukot, Camarines Sur. Yan. So, kung titinan ngayon natin to mga kababayan, 100 billion talaga ito. Kasi yung unang page, merong 81 billion. Unang page, ito Kita nyo ba? O, tama. And then sa pangalawang page, merong 19 billion. O, yan. So, 18 billion. Okay. So, 100 billion po yan. Okay. So, ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? So, dito po sa mga dokumentong pinakita ni Saldico, di ba? So, ibig sabihin nun, inamin ni Saldico na merong insertion. And by the way, kung hanapin nga natin itong mga proyekto po na to, kung insertion nga po yan, siguradong hindi po nagawa yung mga proyekto na yan. Malamang ghost project yan, malamang duplication, posibleng
phase 1, phase 2, pero isang pondo lang. O hindi, phase 1, phase 2, and then isang project lang pala, tapos ang daming pondo. So ngayon, hindi natin makikita to. Malaki ang chance hindi natin makikita yung mga proyekto na yan. Kasi nga kinangkong nga yung budget. So ngayon, ibig ko sabihin dito, inamin ni Saldico na merong insertion. Inamin ni Saldico dito, na yung insertion, siya gumawa. Okay. Ngayon, ang hindi pa malinaw dito, paano mo mapapatunayan na yung insertion po na yan, utos ng presidente? Di ba nakuha niyo yung point? Inamin mo na eh. No, inamin mo na may insertion at ebidensya po ito ng insertion. Ngayon, paano mo mapapatunayan na inutos sa presidente yan? Kasi pwede mong gawin mag-isa yan eh. Ikaw yung appropriation head ng Congress na pinagbotohan ka ng sangkatutak ng mga party list congressman. Kasi mga kababayan, no, kung titinan nga po natin, no, yung paper trail nga po kasi na binabanggit natin dito, sabi po ni Ombudsman Rimulya, ano ba yan? Sabi ng Ombudsman Rimulya, wait, hanapin ko Ito. Hindi pala. Ito pala. So ito nakita ko na. Okay. So ito, sinabi ito ni Ombudsman Rimulya, no? So sabi dito ni Ombudsman Rimulya, okay, Ombudsman Rimulya reveals money trail leading to Chis Escudero. Oh. Yung money trail nga po na insertion, ang tinuturo pong pinaka-mastermind, si Chis. Di ba? Actually, ang dami pong ang dami pong ebidensya na talagang wala po talagang rektang involvement si Martin Romualdez. Di ba? Unang-una, hindi po kasama si Martin sa BICAM. Pangalawa, wala pong pirma si Martin Romualdez sa smaller BICAM. Ang nagtuturo po talaga si Chis. Oh. Ombudsman Crispin Rimulya said said that the investigation on Senator Chis Escudero's involvement in flood control scam is currently ongoing, and they've already unrevealed the money trail leading to the former Senate President. Di ba? So ngayon, ano ba gusto ko sabihin dito mga kababayan? Okay. So ngayon, tandaan natin na, okay, sige, pwede natin sabihin na ebidensya talaga. Sabi ng iba na tinuro na nga ni Saldico si Martin tsaka si PBBM. Okay, sige. Oo. Pero ngayon, ano ngayon ang ebidensya ni Saldico na totoo yung sinasabi niya? Ngayon, ang pinakita niya lang dito, ang pinakita niya lang kasi insertion. Kung tutusin mga kababayan, pag hindi po napatunayan ni Saldico itong mga hindi bintang niya na to, ito. Yung mga insertion po na yan na sinasabi niya, kasi inamin niya yung mga insertion na yan. Inamin niya na nga po sing ginawa niya yan. Kung hindi niya po mapatunayan na yan pa inutos ng presidente at saka ni Martin Romualdez, ibig sabihin nun, siya lang gumawa nito. Dalawa sila ni Chis. Di ba? Gets ba, no? So ngayon, alam niyo nakakatawa kasi dito. Ito, madaanan ko lang bago tayo magtapos, no? Ang nakakatawa kasi dito mga ka-streetwise, no? Ito si Toby Chanco. Oo. Si Toby Chanco po, yung isa po sa mga turo ng turo kay Saldico. Meron akong ebidensya. Totoo, si Saldico talaga yung may pakanahan. Alam naman po natin no, na itong si Toby Chanco, di ba? Anti-Romualdez po talaga yan. Ayaw niya talaga kay Martin Romualdez. Kasi meron po talagang pangarap na maging House Speaker po yan. Yun nga lang, walang may gusto sa kanya. Wala nga bumoto kay Toby Chanco eh. Wala nga nag-dominate eh. So ngayon, ang gusto ngayon ni Toby Chanco, di ba? Maging critic ni Romualdez at huwag isama si PBBM. Pero tinan nyo to Ito yung niya eh. Ito yung statement niya dati sa Bilyonaryo eh. Panoorin natin. Bakit sila nag-abogado para kay Saldico? Cancelahin nila yung passport. Tama. Kaya naman ni Saldico kumuha ng abogado. Yung abogado niya mag-question na hindi dapat cancelahin. Di ba? Pero baligtad, hindi sila dapat ang nagsasabi na hindi nila pwedeng cancelahin. Kung magtatagal yan, magdududa na rin ako. Di ba? Mabubuo yung...
Yung passport daw po ni Saldico, bakit di raw po kinakansela? Oo, tanga talaga to eh. Bakit may kaso na ba? Ha? Ikaw, congressman ka, dapat ikaw nag-file ng kaso para makansela yung passport ni Saldico. Tanga talaga itong si ano eh, no? Ay, wala pa kayong duda ko. Hindi, may duda ako. Ay, sino ko pa yung pinagdududahan natin? May duda ako kasi sino ba pwede niya ituro, di ba? Ang pwede niyang ituro, wala namang iba kung hindi si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Yun naman ang Ayan, di ba? Ayan ang sinasabi lagi ni Toby Chanco. Paulit-ulit yung sinasabi yan. Wala, ayaw pa uwiin yan si Saldico. Kasi wala nang ibang pwedeng ituro si Saldico kundi si Martin Romualdez lang. Puta, iba yung nangyari eh. Pati presidente tinuro na eh. Itandaan po natin, ito si Toby Chanco. Ano to eh? Bayaw sa pinsan ni PBM to. At siya rin po ay naging campaign manager nga po ng Alyansa. So feeling nga po ni Toby Chanco, dikit sila ni PBBM. So kayo, sa kakaturo nga po ni Toby Chanco kay Saldico, wala, ang ituturo lang yan ni Saldico si Martin Romualdez. Siya mismo nagulat eh, pati presidente tinuro eh. Tangan din eh. So ngayon, tinan nyo to Ngayon, sa kakasalita niya na yan, ngayon bigla niya lang binawi. O bigla siyang bawi. Parang kasi dito na sinasabi niya, pag tinuro ni Saldico si Martin Romualdez, maniwala tayo. Ayun ang sinasabi po ni Toby Chanco. Pero nung tinuro na po ni Toby Chanco, pero nung tinuro na po ni Saldico si PBBM, ito na sabi niya. Inconsistent talaga tong hayop na to yo. Representative Toby Tiangco na walang logic ang mga isiniwalat ng dating kongresista. No, okay. Number one, kung yung sa sinasabi niya, it doesn't make sense, no? Parang walang logic yun eh. Kasi kung may gusto si Presidente na projects worth 100 billion, sa executive branch naman nanggagaling yung NEP, di ba? So, ibig sabihin, kung meron talaga siyang gustong ipasok na 100 billion na projects, kung totoo yung sinasabi ni Saldico, dapat noon pa lang NEP, pinasok na yun, no? Di ba? Bilang parang hindi na ako naniniwala kay Saldico, di ba? Tinan niyo ang point ko lang, no? Napaka-inconsistent po talaga kasi ni Toby Chanco, no? Nag-conclude agad siya na, ang ituturo niya ni Saldico si Martin Romualdez lang. Kaya maniwala tayo. Nung tinuro ng presidente, hindi, huwag tayo maniwala dyan. Yan kasi, ayan po kasi yung DDS script. Simula pa lang po, gets na po natin yan. Na kapag in-implicate si Martin, damay po talaga si PBBM. Ako sinasabi ko naman eh, kung may ebidensya, maniniwala po ako. Kung may ebidensya po talaga na magkasabwat si PBBM at saka si Martin Romualdez sa nakawan nga po sa flood control, paniniwalaan po natin. So ngayon, hindi tayo yung magpapatunay no na sinungaling si Saldico. Kailangan dito patunayan ni Saldico na tama yung sinasabi niya, na may ebidensya siya. Ganon. 'Di ba? Hindi tayo magpapatunay eh kasi hindi naman tayo nang bibintang eh. Si Saldico ang dapat magpatunay. So ngayon, bakit may part 1, bakit may part 2? 'Di ba? Ba't hindi mo nilang binuhos lahat? And by the way, speaking of ebidensya, ito base po ito sa sa ICI no, na ito yung what you call this, ito yung statement nga po ni PBBM. Saan na ba 'yon? Ito ata yun, sige. The former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no, not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Ayan. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should... Yan sinasabi ko eh. Di ba?
Ang dami na po talagang nagturo dyan kay Martin Romualdez. Na si Martin Romualdez may kasalanan, siya yung mastermind. Pero puro turo lang po talaga. Wala pong ebidensya. Di ba? At kahit po na nagsalita na ito sa Saldico, wala pa rin ebidensyang pinakita. Bintang pa rin po ito. Oh, ano ba? So ngayon mga kababayan, so kayo po, no? Ano masasabi nyo nga po dito sa bagong ebidensya na nilabas nga po ni Saldico? Ebidensya, kayo ba, kinukonsider nyo bang ebidensya yon? Yung insertion ay namin niya ang in-insert niya. So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo mamayang hapon. Okay, siguro. Baka. So thank you po. Salamat. Bye-bye.